Pinatututukan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pag-re-examine sa mga mahalagang proyekto na hindi nabigyan ng pondo sa ilalim ng 2025 National Budget. At ayon sa Pangulo, kailangan malaman kung ano-ano ang mga proyekto na kritikal sa socio-economic programs na kailangan may balik at may sa katuparan. Si Clazel Pardilla sa sentro ng balita. Inatasan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga ahensya ng pamahalaan na muling suriin ang mga proyekto na kasama sa National Expenditure Program pero hindi pinondohan ng Kongreso. Sa ika-18 cabinet meeting, sinabi ng punong ehekutibo na mahalagang tingnan at ibalik ang mga socio-economic program na kinakailangan ng administrasyon sa pagtulak sa pagpapaunlad ng ekonomiya at magpapabuti ng buhay ng mga Pilipino. Kabilang dito ang 500 milyong pisong budget para sa routine maintenance ng mga tulay, 12 bilyong pisong kaltas para sa maintenance ng mga kalsada, at 21 bilyong pisong pondo para sa feasibility studies. Pinasusumite ni Pangulong Marcos ang bawat ahensya ng gobyerno ng listahan ng pinakamahalagang proyekto na kinakailangan ng pondo. Tiniyak naman ni Transportation Secretary Jaime Bautista ang napapanahong pagkumpleto sa mga flagship program ni Pangulong Marcos. Kasunod ito ng pagvito sa ilang proyektong pang-infrastruktura at problema sa right-of-way o lupang nakaharang sa mga daraanan ng mga proyekto, gaya ng North to South Commuter Railway, MRT at iba pang proyekto na magpapabuti sa pampublikong transportasyon. Organize an interagency committee, no, among certain departments, no, like the PWH, the OJ, no, OSG, no, the SHUD, no, and other government agencies, no, for us to work together. Bago matapos ang 2024, nilagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang 6.32 trillion pesos na pambansang pondo para sa taong 2025. Pinabulaanan ng Malacanang ang alegasyon na mas mataas ang budget ng Department of Public Works and Highways kesa sa education sector. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, sinunod ng administrasyon ni Pangulong Marcos ang konstitusyonal na mandato na bigyang prioridad ang sektor ng edukasyon. Kasama rito ang mga budget ng Philippine National Police Academy at Sandatahang Lakas. Bukod sa DepEd, bahagi rin ng sektor ng edukasyon ang TESDA, State Universities and Colleges at SHED na nagpapatunay sa adhikain ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na itaas ang antas ng edukasyon at kasanayan ng mga Pilipino. Clazel Pardilla para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.